Kamangha ang aming natuklasan. Isang strukturang sa unang tingin ay tila imposibleng maitayo. Ano nga ba ang strukturang ito? At bakit sa dinami-dami ng lugar, bakit dito pa itinayo sa tuktok ng isang napakatarik na kabundukan? Sa unang tingin pa lamang, mapapaisip ka na agad dahil kahit sa panahon ngayon na mayroon ng mga kalsada, makabagong sasakyan at mabibigat na kagamitan sa konstruksyon, hindi pa rin magiging madali ang magtayo ng isang napakalaking konkretong struktura sa ganitong lokasyon. Ngunit ang higit na nakakapagtaka, mahigit 80 taon na ang nakalipas nang itinayo nila ito sa ibabaw ng bundok. Paano? Saan nila dinala ang napakaraming simento, graba, buhangin, bakal at tubig na kailangan sa pagtatayo nito? May mga sasakyan ba silang ginagamit? May lihim bang daan na ngayon ay tuluyan na naglaho? O libu-libong tao ang sama-samang nagtrabaho upang maitayo ang strukturang ito sa tuktok ng kabundukan? Upang marating at personal na makita ang misteryosong abandonadong strukturang nakatayo sa tuktok ng bundok, nagsimula kami ng aming paglalakbay mula sa Barangay Abihaw, Salcedo, Eastern Samar patungo sa bayan ng Giwan. Ngunit pagdating namin sa Giwan Port, doon namin napagtanto na hindi magiging ganong kadali ang aming misyon na makapunta dito. Wala kaming impormasyon tungkol sa islang aming pupuntahan. Hindi namin alam kung saan ang eksaktong sakayan. Hindi rin namin alam kung may regular bang bumabiyahe papunta roon o kung sino ang maaari namin lapitan. Isa-isa naming nilapitan ang mga residenteng naroon sa pantalan. Kaya pwede po magtanong, saan po yung bangkang sakay papuntang Suluan? Suluan po? Wala pa? Nagtanong kami sa mga mangingisda, mga bangkero at maging sa mga taong matagal nang naninirahan sa lugar. Umaasa kaming may makapagbibigay sa amin ng tamang direksyon kung paano namin mararating ang isla. Ang unang bangkero na aming nalapitan ay tumanggi. Ayon sa kanya, masyadong malakas ang hangin at delikado ang tumawid sa dagat. Hindi kami sumuko at naghanap pa kami ng iba. Ngunit maging ang pangalawang bangkero na aming nakausap ay ganun din ang naging sagot. Unti-unti nang nawawala ang aming pag-asa. Sa bawat pagtanggi na aming naririnig, lalo naming nararamdaman na baka hindi matuloy ang aming pagpunta sa isla. Halos walang gustong bumiyahe. Masyadong malakas ang hangin at ayon sa mga residente, maaaring maging mapanganib ang pagtawid kapag biglang lumaki ang mga alon. Ngunit hindi pa kami handang sumuko. Hindi namin hahayaang matapos ang aming misyon nang hindi man lang namin ito nasisilayan. Kaya nagpasya kaming lumipat sa iba't ibang bahagi ng baybayin. Patuloy kami nagtanong sa mga residente, umaasang may isang taong handang tumulong sa amin. Ilang sandali pa ay nakilala namin sa kanyang mga kasama si Kuya Junjun at sa wakas ay may naglakas ng loob na samahan kami papunta sa isla. Ngunit hindi pa doon natatapos ang aming pagsubok dahil sa harap namin ay ang malawak na dagat at hindi namin alam kung ano pa ang maghihintay sa amin bago namin marating ang misteryosong islang yon. So mga kaponyo, andito na tayo ngayon sa Giwan Port. So pagkatapos ng ilang oras na biyahe mula dun sa pinanggalingan natin sa Barangay Abihaw kung saan pinuntahan natin yung isang isla na punong-puno ng mga bungo ng tao na namatay noong unang panahon. Makakasama natin si Kuya Junjun Alingasa. Siya yung ating driver ng ating bangka papunta dun sa isla ng Suluan kung saan nandun yung pupuntahan natin na nasa tuktok ng isang bundok. So by the way, si Kuya Junjun nga pala isa din vlogger. Yung mga content niya is yung mga pamimingwit, no? Pamimingwit sa Pacific Ocean. So ma-enjoy nyo yung mga nahuhuli niyang isda. So Junjun, ilang oras yung biyahe natin papunta dun sa Suluan? Dalawa. Matagal na yung dalawa. Pero ngayon malakas yung dagat. Sa tingin mo, kakayanin ba ng bangka natin na Kaya mapunta? yan. Oo, kaya. Ayun, medyo delikado kasi dito kita nyo, sobrang lakas ng hangin pero okay lang. Pupuntahan natin para maipakita namin sa inyo kung gaano nga ba kaganda at yung misteryo nitong abandonado nasa tuktok ng bundok. So tara, samahan nyo kami sa paglalakbay namin at sana safe kami. Kuya Junjun, ikaw nang bahala. Sige. Okay, sige, let's go. Handa na ang bangka na aming sasakyan, kaya agad kami nagtungo sa tabing dagat kung saan nakadaong ang bangka. Walang kasiguruhan ang aming paglalakbay. 2 oras kami maglalayag sa gitna ng karagatan. Successful. Medyo malaki-laki naman yung bangka na sasakyan natin, kaya medyo safe naman kasi ginagamit tong bangka nila sa Pacific Ocean sa pangingisda, kaya sure naman na safe naman siguro tayo. Alam kong may panganib papunta sa aming destinasyon pero hindi yun naging hadlang upang ipagpatuloy namin ang misyon na makita at mapuntahan ang gusaling nilamunan ng panahon. Hindi biro ang biyahe papunta sa Suluan Island. Kilala ang bahaging ito ng dagat sa pabago-bagong panahon at malakas na alon, kaya anumang oras ay maaaring magbago ang sitwasyon. Kaya kailangan namin ng dobling pag-iingat. Medyo kalmado pa
bumaba ang dagat malapit sa port na aming pinanggalingan. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang magandang takbo ng aming bangka. Pero sa ilang sandali ng aming paglalakbay, biglang lumakas ang hangin at sinalubong na kami ng malalakas na alon. Sa wakas, mga kapo nyo, nakarating din tayo. Sobra, kuya. Kasi rock timing, may pag-leader. Ang lakas ng alon, sobra. Leader kasi, Basang-basa oh. dapat dito pupunta pag-leader. Wala, hindi namin kabisado yung ano eh. Pag-leader kasi ngayon. Saan kuya yung ano? Barangay hall dito? Nandun, Malayo pa? hindi malapit lang. Ayun lang ka rin. Oh. Samahan Tara. kayo. Tara, mga kapo nyo, punta tayo dun sa, ano, sa barangay hall. Magpapaalam tayo at tatanong tayo yung kung paano makakapunta dun sa lugar na pupuntahan natin. Matapos ang halos 2 oras na paglalayag at pakikipagsapalaran sa gitna ng malawak na karagatan, sa wakas ay narating din namin ang Suluan Island, isang maliit ngunit napakahalagang isla na naging saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Tahimik man itong tingnan ngayon, marami itong kwentong nakabaon sa nakaraan. Grabe experience natin. Masakit sa puwet. Umupo sa bangka halos 2 oras. Pero thanks God, safe naman tayo nakarating dito sa isla ng Suluan. So ngayon punta tayo ng barangay hall. Agad kaming nagtungo sa barangay hall upang magpaalam at humingi ng pahintulot na puntahan ang aming pangunahing destinasyon, ang misteryosong abandonadong gusali na matatagpuan sa tuktok ng isang bundok. Dahil nasa loob ito ng komunidad, nais naming tiyakin na maayos at may pahintulot ang aming pagbisita bilang paggalang sa mga residente ng isla. Magandang hapon po. Sulod. Laki na naman kung pinakulo. Maglo. Sobrang lakas po ng alon. Yes, sir. Pasensya na po, basa po yung ano namin. Sige, okay lang. Galing nyo natin. Sige po, hindi po, tanggalin ko na po namin yung ano. Hi. Kasi, relax anay ka mo. Salamat po. Jerry, ko nagkinuha, Ira. Oh, so, dito muna tayo. Hingi muna tayo ng permiso bago makapunta doon. Di nagtagal ay nakausap namin ang kapitan ng Suluan at sa kanyang kabaitan ay pinayagan kami at binigyan ng masasakyan papunta malapit sa paanan ng bundok na aming aakyatin. May napansin ako dito. Ito yung marker ng Suluan kung saan nakaukit dito yung kasaysayan nitong Suluan. So nakalagay dito sa pulo ng Suluan, bahagi ng Giwan, Eastern Samar, unang dumaong ang ekspedisyon matapos iwasan ang mabatong baybayin ng Samar. Tinatayang ngayong tangway ng Giwan at pulo ng Kalikuan, Marso 16, 1521. Sa katubigan to nakita nila ang mga taga Suluan, ngunit hindi nagkaroon ng interaksyon. Lumipat ang ekspedisyon sa Karatig Pulo na Humunhun. Historical yung lugar na to kasi yung unang isla na pinagdaungan ni Magellan noong 1521 ng kanyang ekspedisyon. At dito sa kabila makikita natin mga kaponyo, so nakalagay dito yung mga simbolo nitong Suluan. Ayan nakalagay, pangalan Suluan. Kaya bakit Suluan ang pangalan ng isla na to? Kaya Suluan ang pangalan ng isla dahil nagsusuluan yun, yung parang namimingwit, Hindi nang ano ng isda nanguhuli. nanguhuli. May ano, apoy. Apoy lang yung ano, daldala nila, wala pa yung sasabing spot. Oo. Sinusulo, parang ano, iniilawan lang nila yung mga ano, isda. Kaya ang tawag nila ng isla, Suluan. Suluan. Okay. Hintayin lang natin yung sasakyan natin kasi kailangan pa natin sumakay ng isang motorsiklo papunta dun sa mismong area ng pag-aakita natin. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, bumalik na si kapitan Maraming salamat po. Thank you very much po. at dala ang isang tricycle na aming sasakyan papunta sa aming destinasyon. So ito na yung pinakadulo mga kaponyo. Maglalakad na tayo papasok sa dulo. Kuya, salamat po na marami. Thank you po.
So kasama natin si Kuya JR sa yung tutulong sa atin para marating yung lugar na yon at siya yung magiging tour guide natin para mapuntahan natin yung lugar. Mga ilang minuto pa Kuya JR yung ano? Abot siguro isang oras. Lakad. Lakad. Kasi doon tayo magtatagal sa ano, sa hagdan. Pero yung papunta sa hagdan, malapit na tayo makarating sa mismong lalakaran. Pero motorsiklo parang kasya, no? Kasya. Pero hindi umabot. Marami ng mga bato doon. So yung mga po nyo, doon tayo pupunta. Ewan ko kung makikita nyo sa video, pero dito tanaw namin yung pinakadulo. Doon tayo pupunta sa pinakatuktok na yun. So, medyo mataas-taas pala yung akyatin. Malapit na rin pala yung puntahan natin. Ang mataas lang yung paglalakad sa taas, no? Matapos ang halos 2 oras na pakikibaka sa malalakas na alon sa karagatan, heto naman kami ngayon at papasukin ang loob ng kagubatan. Hindi sigurado ang aming kaligtasan dahil mismo nga kasama namin na si Kuya JR ay matagal ng panahon na hindi pumupunta dito. Tagal na rin ako nakakapunta dyan. Mga 5 years na siguro. Oh. Kaya kailangan namin magdoble ingat sa bawat takbang at bawat tinutungtungan ng aming mga paa sa aming dinaraanan. Sobrang masukal yung dinadaanan natin at hindi laging dinadaanan ng mga tao. So sabi ni Kuya JR, yung kasama natin, na paminsan-minsan talaga merong nakikita mga ahas dito sa lugar na to. Talagang medyo delikado rin at kailangan natin mag-ingat para walang mangyaring masama sa paglalakad natin papunta dun sa pinaka-watchtower sa taas. Mapanganib man ay nagpatuloy pa rin kami na tahakin ang daan patungo sa aming destinasyon. Masukal, matubig ang aming dinaraanan. Sinyales ito na pwedeng tirhan ng mapanganib na ahas ang bawat sulok ng kagubatan. At sa aming patuloy na paglalakad ay laking gulat ko sa aming nakita. Ito mga po nyo, kung makita nyo. Ayan o. So meron ditong lumang structure na sinauna. Dito sila Ito daw yung nagluluto. tirahan ng mga hapon doon. Tara, tingnan natin. Baka may daanan. Masilban din ng konti. Pwede malapitan. Ito may daan. Tara. Ayun, meron pang ano. Parang may tangke pa doon. Oh. Tara. Puntahan, daanan mo natin ito. Dahan. Yeah. Oh. MG. Ito, meron tayong nadaanan dito isang abandonadong establishment na pinaniniwalaan na tinirhan daw ng mga sundalong Hapon. Kitang-kita yung kalumaan niya. Sabi po, tara, pasok tayo. So natin. So kung mapapansin ng mga Hapon nyo, kapis pa yung pinaka-bintana. Ayan o. Kapis pa. At yung pinaka-bubong niya, sinaunang bubong. So talagang matagal na nakatayo itong establishment ito at naabandona na. At dito may napansin ako dito. Tara. May nakita ako dito parang pangalan. Sapot. Okay. So kung mapapansin nyo mga po nyo, yung structure ng bubong niya, yung sinaunang klase, ayan o. So hindi siya yung ordinary bubong, matigas. At dito, mayroon tayong nakitang pangalan. Ito siya o. Ayan. Head keeper. Nakalagay pa rin yung pangalan ng head keeper. At yung mga puno dito, na pinapasok na yung buong bahay. Gitak-gitak na yung ano. Ayan, may bitak na. So talagang abandonado ng lugar. Sayang. So malaki pa rin talaga siya. 2 establishment to. So dito. So sabi nila ito yung tirahan ng mga Hapon, sundalong Hapon noong unang panahon. Meron pa dito isang kwarto. Tara, puntahan natin. Sira na rin. Ito. So ito yung pinakalutuan nila. Grabe, nakakakilabot yung puno. Kinakain na ng puno yung yung lugar na to. So mapapansin nyo, may sa ilalim dito. Dito siguro nilalagay yung mga uling. Tapos dito, ewan ko kung higaan to ba o ano. Pero mayroon siyang ganitong nakalagay dito. Na parang pinakabobong. So nasisira na rin. Nakakapanghinayang kasi sayang hindi na pangalagaan. Isa sana itong historical na lugar na dapat sana ay napupuntahan ng mga kababayan natin. Pagkatapos naming makita at ma-explore ang nadaanan naming abandonadong tirahan ng mga sundalong Hapon noon, ay nagpatuloy kami sa aming paglalakad at di kalayuan sa abandonadong gusali ay narating namin ang simula ng hagdan paakyat sa abandonadong gusali sa tuktok ng bundok. So mga po sa wakas, narating din natin yung starting point ng batong hagdan paakyat doon sa pinakamataas na watchtower sa baba ng bundok. So ilang step to kuya? Yung sabi nila 500. 500 step. Yung sabi nila. Tara, so ito. Kailangan natin akitin to 500 step para makarating tayo sa pinakatuktok. Simulan natin. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ito na, simula. 500 steps ang kailangang hakbangan ng aming mga paa para makarating sa tuktok ng bundok. Mapapaisip ka talaga kung paano nila nagawa na magtayo ng ganitong istruktura sa tuktok ng bundok. Gayong kami mismo na walang dala ay hirap na hirap sa pag-akyat dito sa hagdanan. Mga po nyo. Grabe. Hindi lang ka rin to. Tara, kita. Matarik ang ibang hagdanan paakyat sa bundok. Bumibilis ang tibok ng aking puso at medyo nahihirapan sa paghinga. At kailangan makaupo para sandaling makapagpahinga. At sa aming patuloy na paghakbang sa matarik na hagdanan, sa wakas ay narating din namin ang pinakatuktok ng bundok. Ayan na, mga po nyo, yun yung view dito. Talagang kitang-kita yung buong kalawakan ng karagatan. Hindi ako magtataka kung bakit dito nilagay itong watchtower na to. Kasi dito pa lang, kitang-kita nyo na yung mga dadating na kalaban. Mga barko, mga pandigma. Paikot, kitang-kita talaga. Kaya talagang napakaganda ng spot na to para paglagyan ng isang base militar. Napakaganda ng lokasyon. Hindi pa ito yung pinakamataas. Ilang habang pang kalating akitin para marating yung mismong pinaka-watchtower. Tara. Oh my God. Ito na siya. Ano siya? Mga po nyo, sa wakas. Narating din natin. Ito mga po nyo, sa wakas, after ng 500 steps, narating din natin yung pinakatuktok itong bundok na to. At nandito yung watchtower na ginamit nung World War II. Kung makikita nyo dito, meron dito parang isang malaking tangke. Siguro ito yung pinaka-bunker niya, taguan. So nasira na. So sabi nila, binomba raw to kaya nasira talaga. Ito nyo yung hugis niya, pagkakayari, sinauna yung pagkakagawa. So marami na rin bandal na nakikita tayo dito, mga sinulatan. Tayo lang kasi, nasisira kasi kakaroon ng vandalism yung mga pupunta rito. Sa halip na irespeto na lang dahil sa ating kasaysayan, wala sira. Ito yung pinakatangke, ang laki. So meron ditong tanda na dating may nakalagay dito, may nakatayo, pero ngayon wala na siya. Kung lighthouse nakalagay dito. Naka-lighthouse ba to? Lighthouse. Nakalagay dito. So hindi siya ganun kalakihan, pero kitang-kita mo talaga na nasira na siya ng mga bagyo, ng Yolanda. Kaya ito, ganitong itsura. Tara, pasok kami sa loob. Wow. Sayang kung okay pa sana to, no? So dito mayroong litarang area kung saan dito sila nagluluto. So kung mapapansin nyo, yung jari niya, jari pa sa adobe yung pagkakagawa. So ito yung lutuan ng area nila siguro. Kasi sa hugis pa lang, hugis lutuan na siya. Dito yan. Talagang kahit kataas-taasan, nangalala nila. Nababandilan nila, susulatan nila. Halos sira na yung structure, parang paghuhuna. Oh. Talagang nauukit na lang, lumalabas na yung mga bakal. So dito pa sa kabilang side. Ito pa. Ayan, bitak-bitak na. Sayang. At dito sa bintana, makita nyo mga ponyo. Tanaw yung view, yung buong karagatan. At yung kabilang isla na humunhon na sa kabila. Kitang-kita din. Napakaganda ng isla to. Mayaman talaga sa nyug. At dito pa sa kabila, tara punta pa natin. Meron pang ilang structure pa dito. Kuya, ano yan kuya? Iwan ko ano to dito. Parang gumuho na ano. Pero solid na rock, solid na semento yan. Oh, solid. Solid. So ito mga ponyo. So dito may makita tayong solid na semento. So hindi natin alam kung ano ba to. Kung saan ginamit to, pananggalang ba or lagay ng pader nila. So ito. So hindi siya ganun kalakihan yung meron dito. At doon sa kabila, makikita natin, pakita ko sa inyo mga ponyo, yung baka ng tama ng bala noong panahon ng World War II. Dito. Balik tayo sa simula sa unahan. Yeah. Ito mga ponyo. So makikita nyo, bakat ng tama ng bala. Kita-kita naman talaga ng tama ng bala. Ayan o. Napalaban talaga ng gera ang lugar na to. At dito pa sa kabila, meron pa rin mga ponyo. Ito. Ito, yan. So ito, tama ng bala. Tama ng bala. Tama ng bala. At doon pa sa taas, maraming tama ng bala. Ayan o. Talagang napaka-historical, sayang lang kasi nasisira. Dahil sa mga walang respetong nagbabandal. Ito, tingnan nyo, napakaraming vandalism dito. Talagang sinisira talaga nila yung structure, yung imahe. So yung mga ponyo. So dito mga ponyo, sa kabilang side naman, makita natin yung view. Yung pinaka-deck. At kita-kita yung view lahat. Ito, tara. Ito, may 3 butas dito mga ponyo. So hindi natin alam kung ano yung butas ito. Ito pala, may tangke, may tubig. May tubig dito sa loob ng tangke na to. So magkabila. Ito siya, ayan. So itong kabila, walang laman. Nakakapagtaka naman. Ito, walang laman mga ponyo. Walang laman. So taguan lang siya. So embankment mga ponyo. So ito yung siguro taguan ng mga sundalo na
tumitigil dito kapag may gera para hindi sila tamaan ng bala. Kasi nga, halos talagang cover na cover. Yung kabila, nagkaroon na ng tubig. So, hindi natin alam bakit ganun. Ba't may tubig tong kabila. At dito mga kapon, yung makita natin, nakakahilo, napakalalim na bangin. At ito, tanaw na tanaw natin yung buong area ng karagatan. At napakagandang spot para makita yung mga kalaban sa 180 degrees na portion ng karagatan. Napakaganda. So talagang dito nila tinayo. Nakakapagtaka lang na paano nila naakyat talaga yung mga materyales dito sa tuktok ng bundok na to. Na napakataas. Kung tayo nga, wala tayong dala-dala pero hirap na hirap tayong umakyat. Pero sila, nagawa nila ng paraan na may tayo itong pinaka watchtower kung saan talagang binabantayan nila kung may paparating na mga kalaban. Sana lang talaga na-restore yung area na to para mapaganda pa rin kasi ang ganda niyang tanawin dito. Lalo na pag sa barko kayo at pupunta kayo sa lugar na tuluan, makikita niyo na agad yung pinaka watchtower. Maraming salamat mga kapon nyo sa pagsama sa vlog na to. Oo, mahirap, malayo at talagang sinuong natin yung matataas na alon at umakyat tayo ng 500 step para lang marating yung lugar na to. At may pakita namin sa inyo na merong lugar na ganito sa isang isla na naging bahagi ng ating kasaysayan kung saan dito unang dumaong si Magellan ng kanyang expedition noong 1521. Muli maraming salamat mga kapon nyo. Ako si Pon TV na nag-iwan sa inyo na gawin nating posible ang imposible.